Ngayong gabi, pasintabi po sa mga naghahapunan. Babaeng rider, pisak ang ulo matapos magulungan ng truck. Ang driver, tumakbo lang na parang walang nangyari. Binansagang cooking master ng Pangasinan, ibinunyag na maaga siyang nawalay sa kanyang mga magulang. Kaya sa edad na 60 years old, meron siyang bukod tanging misyon. At balikan na natin ang tricycle driver na 49 years old na, subalit sinika pa rin makapagtapos ng high school. Nakagraduate na. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Sakay ng motor ang 26 anyos na si Mary nang masagi ng trailer truck sa Delfan flyover sa Tondo. Ang masaklap, tumumba siya at nagulungan ng ulo. Pero ang nakabangga sa kanya, diretso lang. Masayahin, madiskarte, maraming pangarap sa buhay. Ganyan ilarawan ng kanyang pamilya ang 26 anyos na si Nery Joy. Pero ang lahat ng ito, isang alaala na lamang ngayon. July 6, 2026, lampas alas 11 na ng hating gabi na mag-chat si Nery sa kanyang kinakasamang si Francesca na siya'y uuwi na. Out na ako, Lavi, ganyan. Gising ka pa ba? Pauwi na ako, ganun. Nag-reply po ako na opo, Lavi, gising pa ako. Mag-iingat ka. Tapos, hintayin kita. Yun po yung reply ko. Tapos, nag-reply po siya mga 11:07, mga ganun lang po. Intramuros na daw po siya. So, ang reply ko po doon is mag-iingat ka. After po nun, mga 10 minutes lang po to 15 minutes, ganyan. May tumawag na po through video call. Then, yung video call po is, police na po yung humarap. Nagpanik na din po ako kasi nga unusual yung ganun na police po yung tatawag. Tapos sabi ko po, ano pong nangyari? Pero nagpapanik na po ako. Inaya ko na po yung father ko. Sabi ko pa, tara na, punta na tayo ng arte. Kinutuban agad na masama si Francesca. Agad siyang nagtungo sa Delfan flyover sa Tondo, Maynila, kung saan namataan si Nery. Doon, tumambad ang nakabulagta niyang katawan, naliligo ng dugo at wala ng buhay. Tinakbo ko siya. Habang tumatakbo ko, parang hirap po humakbang. Parang hirap po humakbang kasi kitang-kita mo na po yung pangyayari, yung dugo. Paglapit ko na po, sabi, ano ka po? Sabi ko, partner ko po yan, dawa ko po yan. Gumagano po ako sa mga pulis. Tapos ayaw na po ako palapitin ng pulis. Paulit-ulit pang kinurot ni Francesca ang sarili sa pagbabaka sakaling bangungot lamang ang lahat ng ito. Ngunit ilang beses man siyang pumikit at dumilat na muli, hindi na niya matatakasan ang katotohanan na sa isang iglap, iniwan na siya ng pinakamamahal niyang kinakasama. Baka pwede niyo pang isugod. Ayun lang naman yung ospital. Baka pwede pang ihabol. Baka may buhay pa. Nagmamakaawa lang po ako sa kanila. Pero sinasabi lang po nila sa akin, ina-explain lang nila sa akin na wala na nga daw pong buhay. Tinignan na po nila, wala na rin po siyang pulse. Then, pinakita lang po nila sa akin yung mga signs na hindi na talaga siya mabubuhay. Sa investigasyon, binabaybay ng biktima ang Delpan flyover sakay ng motorsiklo nang mabangga siya ng trailer truck. Tsumempo ang ulo ni Nery sa gulong, kaya't pasintabi po sa mga naghapunan. Kahit pa may helmet ang biktima, nadurog ito. Sa puntong ito, wala na talagang magagawa upang maisalba pa ang kanyang buhay. Naka-full face po siya talaga kaso ganito na lang po yung naabutan namin doon. Naging pira-piraso na lang po talaga. Then kahit po yung niya sa loob, ito po, sira-sira din po. Sa helmet pa lang daw po na-smash na what if pa po yung ulo niya mismo. Tsaka nakahiwalay na po to sa kanya as in parang
medyo malayo na po. Sumugod na rin ang mga kaanak ni Neri sa crime scene. Agad silang naghanap ng CCTV sa lugar. Subalit, wala silang nakita. Ang una po naming inasikaso is maghagilap ng CCTV. Yung possible po na magtuturo sa amin ng krimen or yung pangyayari. Kaso ilang barangay na rin po yung pinuntahan namin. Wala daw pong aabot na CCTV dun sa scene mismo. Then yung nakatutok po na CCTV dun is sira po talaga siya. So wala po talaga kami nakuhang ebidensya po talaga na magtuturo. Dito na lumutang ang isang hindi napakilalang witness. Ayon sa kanya, kitang-kita niya ng lampasan ng truck driver si Joy matapos mabangga. Sinubukan niyang habulin ng truck, pero Nag-post ang pamilya gamit ang social media. Mayroong nagmalasakit na rider. Noong time na yun, nandoon siya sa pangyayari. At ayon sa kanya, sa salaysay niya, hinabol niya itong driver na to at pinagbigay alam niya na siya ay nakasagasa. Matukoy pa kaya ang naka-hit and run na truck driver? Abangan yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Sa tulong ng testigo, natunto ng sinasabing nakasagasa kay Neri sa Delpan. At base sa investigasyon, hindi pala ito ang unang beses na naka-hit and run ang suspect. Nag-post ang pamilya gamit ang social media. Mayroong nagmalasakit na rider. Noong time na yun, nandoon siya sa pangyayari. At ayon sa kanya, sa salaysay niya, hinabol niya itong driver na to at pinagbigay alam niya na siya ay nakasagasa. Tapos tinignan niya lang daw po si Joy bago niya po habulin yung driver kung magre-response daw po or hindi. Then napansin niya nga daw po na hindi na talaga nag-response. So ano na po siya na habulin na lang yung truck driver. Then nag-abot daw po sila sa Jollibee. Sabi lang daw po sa kanya ng driver na sumenyas lang daw po ng ganun. ito ang pahayag ng nakasaksi umano sa nangyaring pang-hit and run kay Neri. Kasama si Francesca at pamangkin ni Neri, binalikan ng aming team ang lugar kung saan siya nasagasaan ng trailer truck. Dito po ako bumaba para tumakbo papunta sa kanya. Hindi ko po alam paano hakbang gagawin ko kasi sobrang kinakabahan po talaga ako na makita siya. Wala na daw po, ganyan-ganyan. Humingi na po sila ng pasensya agad. Sabi ko, anong wala na? Baka pwede namang galawin, ganyan. Habang nag-iikot kami sa lugar, pansin namin ang pagkabalisa ni Francesca. Sino nga ba naman ang hindi maapektuhan? Sa tagal ng panahon, pabalik-balik na dito si Neri sakay ng motor, papasok at pauwi galing trabaho. Ayon sa kanya, maingat naman na rider si Neri dahil batid din niya ang dalas ng aksidente na sangkot ang mga motorsiklo. From Dalpan po, na pinangyarihan ng aksidente, papunta dun sa bahay, bali 5 to 10 minutes na lang po sana yung biyahe. Konting-konti na lang po. Konti na lang, Doy. Konti na lang. Sana nakauwi ka na. Ngunit ang nangyari kay Neri, maliwanag pa sa sikat ng araw. Isa itong krimen na dapat panagutan, subalit tinakasan. Bago umalis ang aming team sa lugar, sinamahan na rin namin si Francesca na magtirik ng kandila at mag-alay ng dasal. Kasama sa dasal ang isinisigaw ng kanyang puso, hustisya para sa kanyang live-in partner. Hindi ko po alam paano magsisimula ulit, ganyan. Kasi nga po, katulad niyan, kapag pumapasok ako, hinahatid niya po kahit anong oras na siya nakakatulog. Gusto ko lang po mabigyan siya ng totoo. Yung totoong hustisya lang po. Kasi hindi naman po kung sino lang yung nadisgrasya or yung nawala. Marami pang pangarap yan eh. Tsaka may binubuhay pa po. Mapagmahal pong tao yan eh. Sana kung ano po yung kinuha, yun na lang din po yung kabayaran.
Sana po mapabilis yung hustisya na hinihingi namin. Sa tulong ng lumitaw na testigo, natukoy ang kumpanyang nagmamayari ng nakasagasang truck. Hindi na muna ito nagbigay ng pahayag sa kamera. Ngunit isang mahalagang impormasyon ang kanilang naibigay sa mga investigador. Ayon sa kanya, sa salaysay niya, hinabol niya itong driver na to at pinagbigay alam niya na siya ay nakasagasa. Agad namin chinek sa LTO yung detalye. At nakita naman namin yung company na truck, yung address ng company, at ang mismo yung company ang tumulong din sa amin para ma-identify yung suspect natin. Voluntary nilang sinuko dito sa aming opisina ang involved na driver. Agad-agad inaresto ng mga pulis ang sospek na kinalalang si John Raymond Laorden. Yun nga lang, lumampas na sa tinatawag na reglementary period na 18 hours. Kaya kinailangan na nila itong pakawalan. Ito ay isang direct filing na lang daw na kaso sa korte at antay na lang na lumabas ang warrant of arrest para sa sospek. Ito pong insidenteng ito ay nangyari po nung July 6:11 p.m. At July 8 namin nalaman sa LTO yung mga detalye na nakuha namin sa nagmalasakit na rider. So lumampas po tayo sa 18 hours, kaya gagawin po natin regular filing po. Bali, ganun din naman po yung magiging kahantungan ng kaso, na delay lang siya, hindi lang natin siya naikulong agad-agad. Pero magkakaroon po sila ng supwena, ididinigin po itong kaso na ito sa husgado po. Justice delayed, justice denied. Yan din ang paniniwala namin dito sa kapatid mo. Kaya dumulog na sa aming lingkod ang mga kaanak ng biktima. Ora mismo, ito ay aming inaksyonan. Nagdesisyon po kami ni Rose na lumapit na kay Sir Raffy Tulfo na baka kahit pa paano magkaroon ng aksyon or malinawan din po kami kung anong pwede namin gawing hakbang. Ulit nakikiramay kami. Huwag kayong mag-alala dahil nakatutok ang wanted sa radyo nito. Okay? And kung may maaari pong maitulong, ang tanggapan mo po ni Idol Raffy is pwede po natin pag-usapan sa kabilang studio. And nakikiramay po kami at taus-pusong pakikiramay po mula kay Idol Raffy. Huwag po kayong mag-alala, ma'am, sapagkat sasamahan namin kayo bukas na bukas din para maidala po tong death certificate dito sa tanggapan po ni Captain Joel Aquino para po ma-file na natin ang kaso. Okay. Kasama ang aming team, nakapagsampa rin sa wakas ng kaso mga kaanak ni Neri laban sa sospek. Dito na pag-alaman na hindi na pala ito ang unang pagkakataong nasangkot siya sa hit and run. Kaya ang napakalaking tanong, paano nakakapagmaneho pa rin ng truck ang tsuper na ito? Okay po. So ano po ba yung maisasampang kaso po dito po sa driver po nung truck and at the same time doon sa trucking company? Bali, tatlo po yung kasong nakita natin na maaaring isampa dun sa driver ng truck, which is yung reckless imprudence resulting in homicide with damage to property. Yung pangalawa, yung abandonment of one's own victim na promoted by spinal cord din. Tapos yung pangatlo is yung violation sa RA 4136, which is failure to render assistance. Nagpaabot na rin kami ng tulong pinansyal para sa mga gastusin sa burol at libing ng biktima. Muli naming sinadya ang pamilya sa huling araw ng burol ni Neri. Napakatindi pa rin ang kanilang hinagpis sa nangyaring trahedya. Sana ngayon mahanap mo yung kapayapaan. Masaya dyan. Sana okay ka dyan kasi walang stress. Ang tumayong ama ni Neri na si Tatay Rolando, hirap na tanggapin na nangyari. Dahil siya po tutulong sa akin. Wala ka pa. Nak, sana mapunta ka sa magandang lugar. Tumindi pang emosyon nang magbigay ng pamamaalam ang mga mahal sa buhay ni Neri. Hindi na lipat
Naihimlay na sa kanyang huling hantungan si Neri. Ngunit tuloy ang aming pakikipaglaban upang mapanagot ang nag-hit and run na truck driver. At masigurong hindi na siya makakapagmaneho at makakapagpinsala muli ng sinuman. Susunod, binansagang cooking master ng Pangasinan, ibinunyag na maaga siyang nawalay sa kanyang mga magulang. Aksyonan din natin sa pagbabalik ng kapatid mo. Puro professional ng mga anak. Kaya nagretiro na rin sa mga sideline si Tatay Jun ng Pangasinan. Ngayon, kinakarir naman niya ang isang pangarap. Nang pakay ay hilumin ang kanyang tinatawag na inner child. Tinola, adobong baboy, Pwede na to. papaitan, Lambot na. pansit, Tara, kain na tayo ng pansit. at kung ano-ano pa. Lahat ng mga putaheng ito, piece of cake lang ang pagluluto para kay Basilio Jun Duque o kilala bilang si Papang Jun ng Natividad, Pangasinan. Maning-mani na lang ngayon kay Papang Jun ang magsangkutsa. Ibang-iba sa sitwasyon nung kanyang kabataan. Sa hirap kasi ng buhay, ma'am, siyam kaming magkakapatid. Nung hindi na ako kayang pag-aralin ng nanay ko, magpupurtin pa lang ako dati. Sa tinatansya ko yung sarili ko, parang pabigat na ako. Kaya umalis ako dito, nagtrabaho sa mga tilyadura, mga ganon, dyan sa bukid. Nung pumunta naman ako doon sa parte ng Manila, puro construction. Hanggang medyo puro mabibigat na trabaho, lahat na siguro ng construction trabaho na nasubukan ko. Sa edad na 17, napaluwas sa Maynila si Papang Jun para makipagsapalaran. Halos lahat pinasukan niya. Marami na yung nagkukon ako, ma'am, nagtitinda ng isda, yung 2 timba, nagbindor, padyak, lahat na naglilinis ng mga opisina. Gano'n. Parang utility? Oo, utility. Tagal ko nung gano'n. Dahil maagang nawalay sa kanyang pamilya, aminado siya na nakaramdam siya ng pagka-homesick. Lalo na kapag naalala niya mga luto ng kanyang nanay. Parang may ibang aroma. Parang nasasabik ka ba siyang nagluto. Talagang ang sarap-sarap. Kahit luya lang, ma'am, pag yung nanay ko yung nagluto na dati. Grabe. Dito niya sinimulang turuan ang kanyang sarili ng pagluluto. Nung nahihiwalay na ako sa magulang, kinukuhan ko na matutong magluto. Sa mga dahil wala naman akong kasamang magulang na, wala namang kundi barkada lang, pinilit kong alamin yung pagluluto para sa akin. Siya yung born with a silver ladder na matatawag dahil matik na masarap ang kanyang mga nagagawa. Pati tatay mga kapatid niya, masarap din kung magluto. Sa lahi na, father ko kasi magluto, kapatid ko. Luluto sila sa mga kasalan, mga binyagan, ganun. Sila yung naiimbitahan. Pati yung kapatid ko na sunod sa akin, ganun yung mga nila, yung trabaho nila. Kaya natutunan ko rin kahit pambahay na luto lang. Nang magkapamilya, maaga rin pinakilala ni Papang Jun sa mga anak ang kaldero't sandok. Simula pa lang pag nagpapadyak na ako, ganitong lutuin nyo, ganitong lutuin nyo. Kinukuhan ko na importanteng malaman nila yung pagluluto. Dahil hindi naman panghabang buhay na nandiyan kami sa tabi nila. Mga grade 4, mga ganyan. Kuwan na sila, grade 4, grade 5, kahit papano. Alam na nilang magluto ng itlog, mga ganon. Na unti-unti naman nilang na tutunan magluto. Ngunit, sadyang kahit gaano kaganda at katayog ang pangarap at pananaw sa buhay, hindi rin nilubayan ng mga pagsubok si Papang Jun. Buhay palaboy, naranasan nila. Mayroon dati, ma'am, nung nandun kami sa Baklaran,
na malilit pa yung mga bata. Natulog sila, nakatulog kami doon sa gilid lang ng kalsada. Ilang linggo. Yun, parang doon na ako susuko dati. Kaya lang, pag susuko ako, paano naman yung mga anak ko? Yung mas lalo silang kawawa. Kaya yun na lang nilabang ko. Yun na lang naging inspirasyon ko sa kanyang mga anak ko. Naranasan namin na tumira sa kalsada, nauulanan, naiinitan, ganun. Pero ang naalala ko po doon is kung gaano katatag yung mama at papa ko sa kabila ng lahat ng po yun. Subalit, pilit man siyang tinibag ng problema, pagluluto pa rin ang kanyang naging sandata. Parang wala akong kapaguran sa trabaho dahil sila yung inspirasyon ko eh. Masaya din, ma'am. Pag nagluluto ako, walang salita yung mga anak ko. Ang sarap. Nakukantuloy ako na kay natutuwa ako na sinasabi ko lang sa kanila na may kasamang pagmamahal yan, may na pagmamahal kaya masarap, sabi ko. Dahil din sa halos walang tigil na pagsisindi ng kalan, pag-isa, pagsabaw at pagprito, natamo rin ni Papang John ang inaasam na tagumpay. Sa ngayon, ma'am, masasabi ko rin na nalampasan na namin yung dating pamumuhay. Parang hindi na nila na subukan yung ganong pamumuhay, yung gaya ng nasubukan ko. Yung pinangako kong hindi nila masusubukan, yung nasubukan ko. Yung proud ko lang na ginapang namin ng asawa ko. Proud ako na nakatapos sila sa pag-aaral nila. Mula lansangan, nagkaroon din sila sa wakas ng sariling bahay sa Pangasinan. Ngayon nga, papasyal-pasyal pa sila hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi pati sa abroad. Siguro po yung pinaka is yung mabigyan din po sila ng mga new experiences. Kasi parang before nagsusurvive lang po talaga kami. Ngayon nasasama ko po sila sa travel, si mama at papa ko, nasasama ko po sila sa ibang bansa, nakakapag-travel na po kami ng pamilya. Kahit gaano po kasalimuot yung nangyari po noon, maganda na po yung buhay namin ngayon, maganda na po yung sitwasyon po namin ngayon. Ang panganay na si Jen, iba ang ningning ng mga mata nang ilarawan sa amin ang first time na pagsakay sa eroplano nang magbakasyon sila sa Taiwan. Sobrang saya po niya. Tapos actually nung nasa airport pa lang po kami, lahat ng proseso pinipicturean niya, binibidyoan niya. Pero para po siyang bata na nakasilip lang po sa bintana. Ngayon, sa edad na 60, saka naman naisipan ni Papang John na ibuhos ang kanyang oras sa pagpa-vlog. At ang content niya, cooking pa rin. Tinanong ko po siya kung ano yung purpose kasi syempre sa lahat ng content na gagawin natin ngayon, kailangan may dahilan, may purpose, may impact. Tapos naantig ako kasi ang sabi niya is gusto niya raw matuturuan yung mga anak na walang magulang o mga batang nawalay ng maaga sa magulang para makapagluto. And gagawin niya yon through vlogging, yung pagluluto niya po mismo. Bakit nga ba sa pagluluto idinaan ni Tatay Jun itong panibago niyang misyon? Sasagutin natin yan sa pagbabalik ng Kapatid Mo. Mahirap talagang itaguyod ang sarili, kumusmus pa lamang at walang gumagabay na magulang o nakakatanda. Kaya ang vlogs ni Tatay Jun, patok, hindi lamang sa kanyang mismong pamilya, kundi sa iba pang mga may pinaglalaban din sa buhay. Sa palengke sa Natividad, Pangasinan, aming inabutan si Papang John. Sa araw na ito, magluluto raw siya ng sinigang na baboy. Pagdating sa bahay, agad na inihanda ni Papang John ang mga pinamiling sangkap. Hinugasan ng karne at mga gulay, saka naupo sa may lamesa. Bago siya magsimulang maghiwa, iniredy muna ng panganay niyang si Jen ang cellphone camera. Saka sinimula ni Papang John ang paghahanda sa lutuin. May talong, may sitaw, tanggalin nyo
lang yung dulo at saka yung hinay-hinay lang. Baka yung kamay nyo naman yung mahiwa. Sa edad na 60 anyos, isang papausbong pa lamang na food vlogger si Papang Jun. Kung tutuusin, hindi na niya ito kailangan gawin. Pero may mas malalim daw siyang dahilan. Nakuan ko kasi na ang hirap yung mga batang na maagang naiwalay sa magulang na hindi nila alam yung ganong sitwasyon pagluluto. Ang hirap. Parang nakukuhan ko yung nakaraan ko. Paano na lang kung walang alam? Paano na lang kung kahit sarili nila, hindi nila may lutuan? Parang kaimportante ng parang pamilya na gusto kong kahit yung parang gusto kong maibahagi kahit yung konting kwan ko, yung alam na pagluluto. Ako po yung nakaisip na, bakit hindi yung pagluluto, Papa? Doon ka magaling. So, doon po kami nagsimula. Tapos, nung tinanong ko po siya kung okay ba sa kanya yon, yung ganong, yung ganong content, tuwang-tuwa po siya. Kasi yun nga po yung parang isa sa mga talents niya talaga. Ang pagluluto ay isang importanteng life skill na dapat matutunan ng bawat isa. Dahil sino ba naman ang hindi kumakain at ayaw ng masarap na pagkain? Kaya ang misyon ni Papang Jun sa bawat vlog, maturuan at magabayan sa kanyang simpleng paraan ang mga kabataan tulad niya noon, walang maasahan at napilitang itaguyod ang sarili sa murang edad. Nantig din yung sarili ko dahil maaga nga akong naiwalay sa magulang. Hanap-hanap ko yung luto ng nanay ko. Kahit yung lang, yung papaya na linagyan ng saluyot na ganun. Parang ang sarap-sarap kung siyang nagluto yung magulang mo. Alang ubos ang kanin. Ang unang bumida sa cooking tutorial ni Papang Jun, tortang talong. Yung tortang talong, ma'am. Yun yung ang daming naantig yung doon ako lumakas ng loob na ipamahagi ko pa yung nalalaman kong pagluluto. Kahit simple lang, ang dami palang mga batang nagkukuha na gustong matuto sa pagluluto. Apo. Unti-unting bumuhos din ang viewers. Ang iba nga, nagre-request pa. Sinigang, sisig. Kung may ikwan sila, na i-request sila, na alam ko, gagawin ko. Ang hirap naman ipagdamot. Natutuwa ako sa mga comment nila at saka yung pagsuporta nila sa akin. Tuwang-tuwa, may parang experience na akong nagluluto. May na parang nasisiyan ako sa ginagawa ko na. Matutunan nila kahit simpleng luto lang. Magluluto ako ng simpleng pinapaitan. Ang mga unang fans ni Papang Jun, siyempre, walang iba kundi ang mismong pamilya na nasaksiyan mismo kung paano sila naiahon sa putikan ng husay ng kanilang ama sa pagluluto. Proud na proud po ako sa kanya kasi yung pagmamahal niya, hindi lang po sa aming mga anak niya Sa sobrang laki ng pagmamahal niya, kaya niya pa pong i-extend yun. Kahit pa sa mga batang hindi naman po talaga kanya na gusto niyang bigyan ng turo ng aral through his his cooking. So nakaka-proud po kasi bihira po yung ganon. Kaya naman, sa araw na ito, time out muna si Papang Jun sa pagluluto. Kami muna dito sa kapatid mo ang may pa-blowout para sa kanila. Welcome to Jesto Farm and Samgyupsal! Ang ipinagmamalaki po ng Jesto Farm and Samgyupsal, bukod sa masasarap na side dishes namin sa Samgyupsal, may pagmamalaki din namin yung napaka-scenic view ng aming farm, napakalawak, at marirelax ka talaga, ma'am. And then at the same time, maluwang din po yung parking lot namin. So, komportable po talaga yung mga pumupunta dito, dumadayo. Ang location po namin dito sa main branch ng Jesto Farm and Samgyupsal is Purok 6, Barangay Gonzalo,
Sangkintin, Pangasinan. And then we have two branches located in Natividad Mini Mall, Natividad, Pangasinan, stall number 13. And in Umingan, Pangasinan, we are located in the PAD building, Salientes Street, Poblacion West, Umingan, Pangasinan. Bago matapos ang araw, iniabot na rin namin ang isa pang surpresa para kay Papang John. Mula po sa kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, gusto pong ipang-abot ni Senator Raffy po 10,000 pesos po. Wow. Cash assistance. Thank you po. Thank you po. Salamat. Sir, salamat po sa naikuan nyo, naitulong sa amin. Maraming salamat po. Salamat po, Sir Raffy, kasi hindi po namin bukod akalain na masishare po yung story ni Papang, story po ng family po namin. And maraming salamat po kasi kayo yung naging daan para ma-share po namin sa iba na kahit gaano kahirap yung buhay, pwede pa rin pong gumaan at pwede pa rin pong malampasan yung mga pagsubok sa buhay. Salamat po. Thank you, Senator Raffy Tulfo. Thank you. Salamat. Sabi nila, ang mga kabataan ngayon, panay cellphone at gadgets na lang daw. Si Papang John, sinasamantala ito para maabot sila at maiparating ang kanyang mensahe na lumaban lang sa buhay. Saludo kami sa mga tulad ni Papang John na sa sariling pamamaraan na ito, sinisikap na makatulong. Susunod, ang biyahe ng tricycle driver na si Ronaldo tungo sa kanyang high school diploma. Nagtapos na. Sabay-sabay natin siyang kumustahin sa pagbabalik ng kapatid mo. Noong una naming makilala ang veterano ng tricycle driver na si Ronaldo, napatapos na niya ng pag-aaral ang mga anak. Kaya siya naman ang nagsisikap na makagraduate sa eskwela. Ngayon, natupad na ang pangarap na ito. Walang duda na isa ito sa pinaka-nakaka-inspire na istoryang itinampok namin dito sa kapatid mo. Una pa lang naming nakilala si Ronaldo sa San Isidro, Tarlac, marami nang bumibilib sa kanya. Sa edad na 49, si Ronaldo, isang padre de pamilya, tricycle driver, pastor, at high school student. Dahil sa kahirapan, gusto ko na rin makatulong sa magulang kasi maaga na namatay yung tatay ko. Na-grade 2 pa lang ako nung mamatay siya. So, dahil ako ang kasama lagi ni nanay, yung yumao kong nanay, parang nagkaroon ako ng desire na tulungan siya kaagad kasi nga siya na lang nagtatrabaho noon. Mga 15 years old onward, nasa construction na ako. Sa edad na 18, naramdaman at sinagot ni Ronaldo ang kanyang tinatawag na calling. Sabi ko sa mga kaibigan ko, ako yung una. Try kaya natin sumilip sa simbahan. Ano kaya ginagawa nila dyan? So habang lasing kami, nagiginig kami ng sermon ng pastor na yon. Nawala yung lasing namin kami lahat. So simula yung araw na yun, nag-decide kami na tuloy-tuloy na kami. Hindi na nahinto yun. Hindi ako magkamali. September 22, 1994. Talagang totally talaga, lahat ng ayaw ni Lord talaga, inano ko talaga, tinanggal ko talaga. Matapos nga ito, pinagpala pa siya ng mapagmahal na asawang si Jocelyn at 2 anak na babae. Sa loob ng mahigit 2 dekada, binuhay niya ang pamilya sa kanyang pamamasada ng tricycle. Hangad lang noon ni Ronaldo maging maganda ang kinabukasan ng mga bata. Yun nga lang, sa sobrang kayod kalabaw niya, hindi na niya napuntahan ang recognition ng kanyang mga anak. Tuwing recognition day po namin at saka graduation, hindi po siya nakaka-attend. Dahil marami pong pasahero during those times. So mas pinipili po niyang mamasada instead of umattend kahit na alam namin na gustong-gusto niya na makita kami na umakit sa entablado. Dahil nga hindi kalakasan yung kita ng tricycle driver, sabi ko sa kanila, masaya naman ako na matatalino silang bata. Pero ang sabi ko sa kanila, si nanay na ang magsabit, ako na yung bahala sa panghanda. Nang aming puntahan si Ronaldo, nagbubunga na ang kanyang mga pagsisikap noon.
Ang panganay na si Jem, college graduate at nagtatrabaho na. Habang ang bunsong si Jael, graduating na rin ngayon sa Hulyo sa kursong Mass Communication. Ayun po, ang ganda po ng pangarap ko sa kanila kasi sabi ko nga, maganda yung gusto kong marating noon na hindi ko naabot. So pinilit kong kumayod ng kumayod, kahit maano lang yung sahod natin, mahina lang. At ang desire ko ay makapagtapos sila. Pero may isang pangarap pa pala si Ronaldo, ang diploma. At sa pagkakataong ito, para naman sa kanyang sarili. Sabi ko nga, hindi ako papayag na maiiwanan nyo ako. Kasi yung talinong mayroon ko, galing sa akin yan. Sasabihin ko siguro na medyo mababa kumpara sa akin na abot ng mga anak ko ngayon. Pero para sa akin, malaking ano na yon, malaking katuparan na yon na isa kang tricycle driver, meron ka ng diploma. Makalipas ang 9 na buwan, pinalikan ng aming team si Ronaldo. Inabutan namin siyang abala sa pagkakabisa ng speech. Sa araw na ito kasi, graduating na sa high school si Ronaldo. Gayunman, hindi raw niya maitago ang kaba habang papalapit na ang announcement ng mga sigurado magtatapos sa kanilang klase. Sa totoo lang, alanganin ako kasi nga ang bibigat din kasi ng mga tinuturo sa amin. Sa isang kagaya ko na matagal na na-stuck, so ang hirap. Kasi ang ginawa kasi ni Sir JM noon, sabi niya sa amin ng palatandaan, pag nag-fist bump ako sa'yo, sabi niya gano'n, hindi ka pumasa. Kapag kinamayan kita, pasado ka. So pinalabas kami din, pinapasok kaming isa-isa. Kinakabahan kami kasi ano siya, parang parang pa-surprise siya. Ang pag-aalalang ito ni Ronaldo, agad ding napawi ng kamayan siya ng kanyang advisor. So nagulat ako nung pagpasok ko na ganyan, inabot niya yung kamay niya pag gano'n. Kaya sabi ko, yes, pasado. At di ko akalain sa 108 na estudyante niya, 51 lang kami pumasa, kasama na ako doon. Pasado alas 7 ng umaga, naghahanda na ang buong pamilya. Si Ronaldo isputing sa suot niyang barong at itim na pantalon at sapatos. Ang tricycle na naging karamay ni Ronaldo sa pagtataguyod sa kanyang pamilya, siya ring service niya ngayon papunta sa kanyang graduation day. Ang asawa at mga anak ni Ronaldo, abay, mukhang mas excited pa. Pambirang achievement kasi ito para sa pinakamamahal nilang ama. Sa dami na naging sakripisyo nito upang mapag-aral, mapagtapos ang kanyang mga anak at matyak na meron silang kabuhayan sa pagtanda. Ngayon, ika nga, shining moment naman na nag-iisang driver ng kanilang buhay pamilya. Si Jocelyn, kitang-kita rin ang pagkakasabik. Kung tutuusin, hindi na bago sa kanyang umakyat na entablado. Nagawa niya na ito sa graduation ni na Jem at Jael. Pero sa pagkakataong ito kasi, proud misis naman siya sa kanyang gagraduate na mister. Maraming salamat at nagbunga ang aking panalangin at pagtatsaga. Ang huli, ngunit pinakamahalaga sa lahat, aking pinasasalamatan ang aking dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo na dahil sa Kanyang pag-iingat, pagbibigay ng proteksyon, pagbibigay ng karunungan at pagbibigay ng pusong matyaga, kinaya natin ang lahat. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ng pamilya ni Ronaldo habang binabasa ang pinaghandaang speech. Proud na proud din sa kanyang mga kaklase at iba pang kaeskwela. Ang advisor na si Sir Jumar, itinuturing ring highlight ng kanyang karir ang pagkakaroon ng estudyanteng tulad ni Ronaldo. Bilang estudyante po, si Kuya Nalds o Tatay Ronald po ay napaka-responsable po. Masiyahin po. Nandibago po siya sa unang isang buwan po namin klase. Pero nung bandang huli na po, nakakasunod na po siya at the same time, nakakapag-share na po siya sa mga kaklase po niya. Ng mga knowledge po, lalong-lalo na po sa math. Magaling po kasi si Kuya Ronald sa math. Ang masasabi ko lang po talaga sa kanya, nakapokus po siya sa pag-aaral niya. Ano pa nga ba ang gagawin pagkatapos ng graduation? Siyempre, isang masayang celebration.
Maraming salamat po. Sobrang saya po namin. Di namin ulit in-expect na babalikan niyo pa po kami. Sa totoo lang po, lahat po na kinain namin doon. First time lang po namin natikman doon. Yan yung palabok. Grabe, ang sarap. Thank you so much po, Senator Raffy. Hindi niyo alam kung gaano ka-impactful yung ginawa niyo po sa amin last time. Na ang dami pong bumukas na oportunidad para sa family ko po. And up until now, nararanasan po namin yung blessing ngayon. Today po, ang plano lang po talaga namin, simpleng celebration lang. Pero, again, sinurpresa niyo po kami and it-exceed niyo po yung expectations namin. Kaya thank you po sa pagkapasaya sa parents. Bibigay din po si Senator Raffy. Graduation gift po. Sir Raffy. Thank you po. Salamat Thank you so much po. Ayun, so salamat Senator Raffy at hindi nyo kami nakalimutan. God bless you po. Thank you so much. God bless you forever. Tulong pinansyal po para sa panggasolina niyo po, pagpapatuloy po ng pagta-tricycle. Galing po yan sa Raffy Tool po. Ay, grabe. Ako po una sa lahat, nagpapasalamat po ako ng malaki sa Diyos kasi ginagamit niya po, isa po si Senator Raffy Tulfo para po makaraos po kami sa pang-araw-araw po naming buhay. Kaya habang nabubuhay po talaga ako, tatanawin ko po itong malaking utang na loob. Malaking blessing talaga yung nangyaring ito sa buhay namin. Opo. At nagpapasalamat kami ng malaki at napansin nyo kami. Bumibiyay pa kayo ng malayo para lang maano yung mga kagaya namin abutin. So salamat sa programa ni Sir Raffy. Salamat sa Senator Raffy Tulfo. Saludo kami sa iyo, Ronaldo, at sa iba pang mga Pilipino na lumalaban ng patas sa pagtupad ng mga mithiin nila sa buhay. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Raffy Tulfo, ang kapatid mo.